Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Buong adlaw sa Miyerkules, Agosto 19, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga. Jinel Baclay, kagkaron sa aton mga pangulong dinalang. Klase sa syudad sang Iloilo, halin sa preschool, tubtob senior high school, gin suspende subong adlaw. Amuman sa banwa sang San Miguel. Department of Education ginaduso ang mga pagsulundan sa pagbalik sa klase sa level sang eskwelahan. Agod malikawan ang pagkadula sang pagtuon. Yara sa masobra 7 ka pamilya o kung masobra 2,000 ka tawo na apektuhan sang pagbaha sa syudad sang Iloilo. Department of Education nag-aapila sa publiko nga mangin responsable sa pag-share sa mga sensitibo nga content matapos ang nagluntad nga insidente sa isa ka buluthuan sa Zamboanga City. DepEd Antique nagpaandaman sa pagpalaptas ang hindi beripikado nga mga impormasyon sa insidente sa pagpaniro sa Zamboanga. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagapakig-unong sa mga himata sa mga nabiktima sang trahedya nga natabo sa Ateneo de Zamboanga. Ag masobra 64,000 ka mga bata sa Iloilo na bakunahan na kontra tipdas. Headline. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Kagkaron sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang klase, subong adlaw sa syudad sang Iloilo, halin preschool tubtob senior high school. Ini kasunod sang anunsyo sang Iloilo City Operations Center. Ginahinyo naman ang mga bulutuan nga mag-shift sa alternative delivery modes of instruction kasunod sang ginalauman nga magapabilin nga maulanon nga manyempo subong iya nga adlaw. Sa bahin naman sang banwa sang San Miguel, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. kinsuspindi man ang face-to-face classes sa tanan nga level sa munisipyo. Halin o kon subong adlaw Miyerkules, Agosto 19. Ang suspension sang in-person classes ginanunsyo mismo ni Mayor Boning Salapantan Jr. mangod sa hindi manami nga tiyempo. Ginabisuan ang tanan nga mga learners nga mag-shift sa alternative delivery mode para mapadayon ang ilang pagtuon. Ginahaylo naman ang tanan nga mga bulutuan nga magpatuman sang adjustment kang maghatag sang learning materials sa mga learner. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Education ginaduso ang mga pagsulundan sa pagbalik sa klase sa level sang eskwelahan agod malikawan ang pagkadula sang pagtuon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagabilang ang Department of Education sa mga miyembro ng media, vloggers, content creators kag publiko nga
Ang pag-post, pag-share o kung pagpalapta sa mga video, laragway o kung ibang pa nga sensitibo nga material nga nagapakita sang insidente o kung sa mga natabo pagkatapos ang insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Pangabay sang DepEd nga respetuhon ang privacy kag dignidad sang apektado nga mga pamilya, learners, school personnel kag bug-os nga ADSU community. Ang pagpalapta sa mga material ang makahatag pa sang trauma ilabi na sa direkta nga apektado kag makadugang masang kasakit kag kabudlay sa ilang mga pamilya kag mga hinigugma. Ginhaylo man ang tanan nga pahanugutan ang law enforcement authorities nga maghiwas ang investigasyon nga wala sang interference kag dapat magsalig lang sa beripikado nga mga impormasyon halin sa mga opisyal nga sources. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Antique nagpaandaman sa pagpalapta sa mga hindi beripikado nga impormasyon na hanungod sa insidente nga pagpaniro sa Zamboanga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Nagpaandam ang Department of Education Schools Division of Antique sa publiko nga likawan ng pagpalapta sa mga hindi beripikado nga impormasyon, laragway o kon video, may kaangtanan sa insidente sa pagpaniro sa Ateneo de Zamboanga University. Suno sa SDO Antique, padayon ng investigasyon sa otoridad sa insidente. Nagpangabay ang Department of Education Antique nga hindi magpalapta sa mga hindi kumpirmado nga impormasyon kag sensitibo nga materyales ilabi na ang mga kuha may kaangtanan sa menor de edad bangod posible ni magtugas ang pagkabalaka sa publiko kag makaupang sa opisyal nga investigasyon. Ginlaygayan sang SDO ang publiko nga magsalig lang sa mga beripikado nga impormasyon halin sa opisyal nga otoridad kag lehitimo nga source. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sa pag-unong si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga himata sa mga nabiktima sa nagluntan nga trahedya sa Ateneo de Zamboanga. Sa payag sang Presidente, ginmanduan na sini ang mga law enforcement agencies sa pagkandak sang maid-id nga investigasyon sa natabo nga pagpanglutang sa bulutuan sa diin na kumpirma nga may mga nagtaliwan. Ang bulutuan ang dapat mangin lugar suno sa Presidente nga hilway sa krimen sa diin ng mga kabataan ang dapat maproteksyonan. Padayon ang pagbuyluganay sang gobyerno sa mga bulutuan kag komunidad sa pagpasanyog pa sang seguridad para sa proteksyon sang mga estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, agud malikawan ang padayon nga pagkatublag sang pagtuon sa mga bumuluto tugas sang masami nga pagsuspend sang klase. Ang Department of Education nagaduso sang bag-o nga pagsulundan para sa giliyon nga pagbalik sang klase sa individual nga level sang eskwelahan kasunod sang mga kalamidad kag malain nga tiyempo. Sa idalom sang ginaproponer nga executive order, ang mga eskwelahan na nagapabilin nga luwas o kon madasig nga makabawi gikan sa emerhensya pagkatagaan sang gahom sa paghiwat sa mga klase sa personal bisan pa nga isa ka pangkabilugan nga suspensyon nagapabilin nga epektibo para sa bugos nga syudad o kon munisipyo. Hindi magakinahanglan ang pag-ugyon sang lokal nga panguluhan kag bastante nga dokumentasyon na hanungod sa kaluwasan sang pasilidad. Ang proposal nagasunod man sa konsultasyon sa bugos nga pungsod upod sa mga lokal nga mga lideres, mga school division, superintendent, mga pinuno sang eskwelahan, mga manunudlo, mga ginikanan kag mga estudyante nga nagapakita sang malapad nga suporta para sa mga desisyon base sa aktual nga mga kondisyon sa tagsa ka lokalidad. Ang bago nga draft nagatukod sang mga pagsulundan para sa pagsuspend sa mga klase kag pagbalik sang pag-eskwela bilang sabat sa nanuhay-tuhay nga sahi sa mga katalagman pareho sang tuman kainit, linog, pagkadula sang kuryente kag hindi maayo nga kalidad sang hangin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 789 ka pamilya o kon 2,529 ka individual ang napektuhan sa pagbaha sa pila ka barangay sa Iloilo City kasunod sa pagtupa sa mabaskog nga ulan kahapon. Yara sa 462 ka pamilya o kon 1,459 ka individual ang nagapabilin sa evacuation centers. Sa yara naman sa 333 ka pamilya ang nagatiner sa ilang mga himata. Sa datos ng Iloilo City Emergency Operations Center, yara naman sa 56 ka barangay ang nabahaan. Padayon ang pagmonitor sa city government sa lakat sang panahon kag pag-coordinate sa mga barangay para sa madasig nga pagresponde kon kinahanglan. Ginapanawagan man ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pumuluyo nga maghalong, magsunod sa mga abiso sang city government, barangay kag mga responders pananglit kinahanglan
nga may mag-evacuate kag hindi na magulat pa nga maglala ang sitwasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbalikan ni Public Works Secretary Vince Dizon kag Mayor John Ray Tiangco ang Navotas Coastal Dike sa barangay Daang Hari, Navotas City. Agud si saon na nagapadayon nga pagtukod sa pumping station kag mga struktura nga magapahagan-hagan sang epekto sang pagbaha. Unang nagbisita si Secretary Dizon sa lugar kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga tubangon ang grabe nga pagbaha sa Navotas, ilabi na sa mga komunidad nga malapit sa coastal area. Suno kay Dizon, 6 ka pump ang nakayuna, samtang 3 pa ang natalana nga maga-operate sa masunod nga simana nga makabuligid sa pagpahagan-hagan sang pagbaha sa lugar nga sang una nagalabot sa waist deep level. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 149,000 ka mga kabataan edad 5 tubtob 59 ka bulan sa Western Visayas nahatagan na sang MR vaccine. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Naglabot Erenia. na sa masobrang 149,000 nga kabataan edad 6 to 59 months sa Western Visayas ang nahatagan sa measles rubella vaccine sa idalom sa Supplemental Immunization Activity o SIA. Sandig sa datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, as of August 17, naglabot na sa 36.5% o kung 149,021 sa target nga 408,140 nga kabataan ang nahatagan na sa bakuna. Ang aklan may yara na sang 30.8% accomplishment rate, Antique may 37.3%, Capiz may 43.5%, Guimaras nga may 30.7%, Iloilo nga may 37.4%, kag Iloilo City nga may 29.7%. Ginhaylo sang regional office ang publiko nga dalon ang kabataan edad 6 to 59 months sa pinakamalapit nga rural health unit, fixed o contemporary vaccination site sa ginahiwat nga MRSIA activity sini nga bugos nga bulan sang Agosto. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod City Government nagpanagtag sang school supply sa mga estudyante sang Negros Occidental High School. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa balita ni JP Herbas. Nagparagdag ang Bacolod City Government sang school bags, papel kag ballpen sa 9,136 estudyante sang Negros Occidental High School ug NOHS. Inalabing una nga tion nga Bacolod City Government nagpalabot sa nasambit nga bulig sa NOHS nga yara sidalom sa Department of Education, Schools Division of Negros Occidental. Ang bulig kabahin sang pagpaninguha sa Bacolod City Government nga mabuligan ang madamo nga estudyante sang NOHS gikan sa syudad. Nahibaluan nga magluwa sa NOHS, nauna na nga nagparagtag ang lokal nga panguluhan sang libre nga school supplies kag patinas sa mga bag sa masobra 113,000 ka estudyante sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad. Sunod kay Bacolod City Mayor Grega Sataya, siguruhon sa city government nga mangin regular ini nga programa kag padayon nga poswagon kada tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 54,000 ka mga bata sa Iloilo na bakunahan kontra tipdar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Hope Torichan. Naglabot na sa masobra 64,000 o kung 37.15% sa mga bata edad 6 tubtob 59 ka bulan sa probinsya sang Iloilo ang nahatagan sang proteksyon kontra tipdas sa ika-6 nga adlaw sa measles rubella supplemental immunization activity o kon MRSIA. Sandig sa datos ng Iloilo Provincial Health Office ang Agosto 17, 5 ka lokal nga pamunuan ang masobra na sa 51% cumulative target. Nagapangunang banwasang Miag-Aw sa 68.27%, sunod ang Gimbal nga may 58.16%, Lemery nga may 55.60%, Mina nga may 54.78%, kag Pasig City nga may 53.67%. Ginapangabay naman ang mga LGU nga usisaon kag i-recalibrate ang ila vaccination session para mapadasig ang
pagpamakuna kag makalagas sa target. Ginapangabay man ng mga ginikanan nga pabakunahan ng ila kabataan edad 6 tubtob 59 ka bulan. Ang MRSIA sa Iloilo magalawig tubtob August 28. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagsustiner sang enforcement operation sa Dalanon, Maslauman, pasuno sa LTO Region 6 agud matudluan sang disiplina ang mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Detalye Report. sang balita. Kinahanglan nga masustiner ang pagpatigayon sang operasyon sa Dalanon agud matudluan ang mga motorista nga maging disiplinado sa pagpatuman sang layi sa karsada. Sa programa Kapihan sa Bagong Pilipinas sa PIA Region 6, ginpakigbahin ni LTO 6 Regional Director Attorney Godioso Iduspan II nga maukod gid ang ehensya sa pagpatuman sang enforcement sa tanan nga district office nga nagbunga sang mataas nga numero sang apprehension. Sa datos sang LTO 6, masobra sa 55,000 na ang nabalag nga apprehension sa bilog nga rehiyon, nagapakita sa pag-intensify sa mga tikang para sa safety kag disiplina sa mga motorista. Hindi balipod nga limitado sa tinawod, ako naman nga bulig ang pagbuylog sang PNP, mga deputized member, LGU, agud masustener ang ilang mga operasyon dugang panidusman. Halin sa siyam sa karon, mayara na sang 20 ka mga personnel ang 5 ka enforcement team nga nagalibot agud pagpatigayon sa mga operasyon sa rehiyon. Kung may araman sang mas ginapasangkan ng LTO, inamo ang edukasyon sa mga motorista, labi na ama nag-a-apply sang lisensya. Nagapanguna naman sa mga violasyon nga nakomitar sa mga motorista ang hindi pagsuksok sang seatbelt sa pagmaneho, unregistered vehicles, hindi pagsuksok sang helmet, reckless driving, kag mga wala sang driver's license. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bagong taytay para sa mga ARB sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo, gintugyan sang DAR sa LG. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni JP Herbas. Formal na naging tugyan sa Department of Agrarian Reform Kundar Iloilo ang bagong tulay sa San Joaquin sa lokal nga Panguluhan City. Ang tulay nga nahamtang sa Barangay Ginutan, isa ka steel bridge nga may kalabaon nga 42.8 ka metro. Ini ang ginpatuman si dalom sang tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo. Isa ka proyekto nga ginapatuman sang ahensya katuwang ang Department of Public Works and Highways. Katuwang sang proyekto nga mapabaskog pa ang supply chain sa kumahan kag mapadasig ang biyahe sang produkto sang mga mangunguma. Ginpasalamatan naman ni San Joaquin Mayor Joe Abad Lazaro ang DAR Iloilo sa pagdulong sa importante nga support services nga may dakong epekto sa mga agrarian reform community. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.